po ulit sa ating channel. So, ngayong araw po ang ibibigay natin sa video na ito, or ang pag-uusapan natin sa video na ito, ang mga ilang tips po para sa mga taong nagkakaroon ng problema sa pamilya, sa ating mga tindahan, sa negosyo, or sa ating mga anak, pati na rin sa negatibong bagay or negativity na nararanasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, gamit lamang po ang ilan sa mga sangkap na matatagpuan sa ating kusina at magagawa na po natin ang mga ritual or mga tips na ating pag-uusapan ngayon. Unahin na natin ang isang sangkap o isa sa pinaka-importanting sangkap na matatagpuan sa ating bahay. At ito ang asin. Ang asin ay malaking bagay sa buhay natin, kaya naman mainam na hindi dapat mawalan nito sa ating bahay. Kung maaari ay bumili ng asin sa araw ng Friday at gawin ng ritual para makahango ka mula sa iyong pagkakautang. Ito din ang tutulong sa iyo para maalis ang negatibo sa lahat ng bagay. Para sa mga may tindahan, simpleng ritual, malaki ang maitutulong nito para makahatak ka ng swerte. Ito ang iyong dapat gawin. Number 1, mainam kung maglalagay ka sa pulang tela at lagyan mo ng asin at ilagay mo ito or isabit sa 4 na sulok ng tindahan. Pangalawa, kumuha ng isang baso na malinaw or babasagin at punuin ng asin at lagyan sa ibabaw ng isang buong bawang at lagyan ng isang pirasong silver coins. At ang tao dapat ng coins ay nakaharap sa iyo at pagkatapos ay lagyan ng 3 pirasong dahon ng laurel. Ito po ay ilalagay nyo sa tabi ng lagayan ng pera. Kung dumaranas ka naman na tila ba para kang sinumpa at talagang minalas ang iyong negosyo, ito ang iyong dapat gawin. Kumuha ng isang dakot na asin at ipatong mo sa ulo. At iikot mo ng 3 ulit at pagkatapos ay lumabas ka ng bahay at isaboy mo ang asin. Huwag niyo pong isasaboy ito sa loob ng tahanan o kapag nasa loob ka pa ng bahay. Ito po ay hindi maganda sa loob kung isasaboy niyo. Gawin ito ng 3 araw. Kailangan gawin ito ng 6:30 AM to 8:30 AM. Yan lamang po ang oras na pwede niyong gawin ang ritual na ito. Kung nakakaranas ka naman ng negativity sa iyong bahay, ito ang dapat mong gawin. Kung meron kayong Himalayan salt, pwede kayong maglagay sa gilid ng pintuan. O kung wala naman, pwede na po kahit asin lang ang ilagay at palitan lamang ito every 10 days. At kung may mga anak naman kayo na pasaway or matitigas ang ulo, ang dapat nyong gawin ay maglagay ng asin sa center ng sala o sa 4 na sulok ng inyong bahay. Ilagay sa basong malinaw at palitan din ito kada 10 days. Kung mapapansin nyo naman na namamawis na ito or tumitigas ang asin, ay palitan na po ninyo agad. Para naman sa mag-asawang laging nag-aaway o hindi maganda ang pagsasama, laging may tampuhan, ang mainam po ninyong gawin ay maglagay sa basong may asin sa inyong altar o di kaya sa inyong kwarto para maiwasan ang hindi magagandang bagay. Maglagay din tayo ng asin sa ating banyo. Madalas ang ating banyo ang pinamamahayan ng mga elemento. Bantayan lamang po ito kung ito ay magpapawis or matutunaw or maninigas. Agad na palitan. Para naman sa ating sariling proteksyon para sa mga masamang dalangin o masamang sinasabi sa atin, maglagay lang tayo ng asin sa ating bulsa, sa bag or pitaka para meron tayong proteksyon. Yang pong asin na yan ay napakabisa po lalo na kung buo ang inyong pananalig. At kung ikaw naman ay may alinlangan, huwag na lamang po natin itong subukang gawin at wala itong magiging magandang resulta. Narito pa ang isang sangkap sa ating kusina na talaga naman pong pinag-uusapan din ang kanyang magical effect.
Ito naman po ang mga laurel na magical tips. Magsulat ka ng wishes sa 3 piraso ng dahon ng laurel at ito ay iyong sunugin. Magpakulo ka ng tubig. Maglagay ng mga 12 piraso ng dahon ng laurel. Lagyan ng 3 kutsara ng asin. Pakuluan, then ihalo sa pampaligo. Sunog ng 3 piraso ng dahon ng laurel. Then, halo sa 1 tasa ng asin. Pwede nyo itong pambudbod sa mga wallet nyo or lagayan ng pera. Simple mag-burn ka ng 13 piraso ng dahon ng laurel. Then, ang abo nito ay lagay sa pinto or bintana. Kung ikaw naman ay may problema sa pera, kunti lang mabigat ang pasok sa iyo ng pera at hindi ka makaahon sa mga bayarin, kumuha lamang ng dahon ng laurel at ilagay ito sa iyong wallet. Ikip mo lang doon ang dahon ng laurel kahit pa ito ay mabulok na ang dahon. At hindi magtatagal at mapapansin mo ang unti-unting pagpasok sa iyo ng biyaya. Para naman sa mga may problema sa pag-ibig. Kung ikaw naman ay problemado sa iyong buhay pag-ibig, halimbawa ay mayroon kang tao na gustong-gusto, maaari mong isulat ang pangalan niya sa dahon ng laurel at saka ito sunugin at itabi ang pinagsunugan. Asahan mo na lalambot ang puso niya sa iyo o magkakaroon siya ng paghanga sa iyo. Kung magkagalit naman kayo ng iyong mahal, magkatulad lang na proseso ang dapat mong gawin at maayos ang hindi nyo pagkakaunawaan. Para sa mga may problema sa trabaho, ang dahon ng laurel ay maaari mong gamitin bilang pampaswerte kung ilalagay mo ito sa iyong bag o gagawing palawit ng kwintas ang pinagsunugan ng dahon na nakalagay sa isang maliit na lalagyanan. Basta malapit lang ito sa iyong katawan habang ikaw ay nasa trabaho o naghahanap ng trabaho, makikita mo ang swerteng ihahatid nito sa iyo. Kung sino man sa iyong kapamilya o kaibigan na nagdudulot sa iyo ng stress, ay ilagay mo lamang ang pangalan nila sa dahon ng laurel at sunugin ito sa kaitabi. At hindi magtatagal at makikita mo ang pagbabago. Sa lahat ng mga dahon na alam natin, isa ang nangingibabaw at kilalang kilala pagdating sa paghahatid ng swerte, at ito nga ang dahon ng laurel. Sa Latin word, ang salitang laurel ay laura, na ang ibig sabihin ay tagumpay at ito ay may scientific name na Laurus nobilis. At hindi lamang sa pagluluto ng ulam natin ito mapapakinabangan. Ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay ay maaaring makatulong ito sa iyo. Maging ito man ay problema sa pananalapi, pag-ibig, trabaho, pamilya at kaibigan, ay kayang masolusyonan ng dahon ng laurel. So yan lamang po ang ilan sa mga tips na pwede nating gamitin na pampaswerte, pantaboy ng malas, or kahit saang anong negativity nararanasan natin. Ito ay tanging gabay lamang at alternatibo. Ang pinakamakapangyarihang pa rin dapat nating gawin ang pagdarasal, at ito talaga ang mabilis na makatutulong sa atin sa pag-angat, at hindi lamang yan, sasamahan din po natin ito ng paggawa at pagiging mabuting kapwa.